Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kami sa DSWD, walang maliit na proyekto sa amin, walang malayo na lugar, walang liblib na pook para sa DSWD. Ang Kanay Seeds ay dinadala yung mga proyektong maliliit sa pinakamalalayo, pinakaliblib na mga lugar. Kaya nga nautusan kami ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na puntahan yung mga pinakamalalayo, pinakamahihirap, pinakamaliliit na mga lugar para maidala natin itong ganitong klaseng mga proyekto. Maliit man na proyekto, maliit man ang halaga, pero araw-araw nyo gagamitin. Makakaasa kayo ng patuloy na suporta mula sa Department of Social Welfare and Development. Hindi ko pwede palagpasin yung pagkakataon na hindi ako nagpapasalamat sa mga hardworking natin na Angels in Red Vest, sa ating mga social workers, sa ating mga community development workers. Maraming salamat sa inyong lahat. This past few days, nanggaling kami sa La Union, Pangasinan, Cagayan, Masbate at ngayon sa Cebu. Itong mga areas na ito yung tinamaan ng malalakas na bagyo ni Nandon, ni Opong at itong earthquake dito sa Bugo, Cebu. At gusto ko samantalan yung pagkakataon magpasalamat sa ating mga Angels in Red Vest kasi alam ko na kayo mismo mga biktima kayo. Pero despite all that, alam ko na napapagod din kayo, pero day in and day out, nandiyan kayo para matulungan ng ating mga naging biktima nitong mga natural calamities. Again, maraming salamat sa inyo. This thing really works. Yes, sir. We leave it with them. Yeah, but you will just show them how to use it and how to use it. Yung backwash. Cleaning yung backwash. Mabilis lang, sir. Mabilis lang. Dali. So, ito pag yung instruction, we now stockpile this also in our armory. So when we go there, kompleto na talaga. Food, sleeping, clothing, cooking. Dati yung bandi. Biling pa. Oo, maganda. We have the different health in the family with cooking. Hygiene is there. Ready to eat. Nandito kami ngayon sa Capas Tarlac. Kanina galing kami sa Pampanga. Ito si Boyong. Isa sa 141 na mga kalabaw na turnover na ng DSWD sa indigenous Aita community natin dito sa Capas Tarlac. Kanina umaga, nag-start tayo sa Pampanga kasi sinamahan tayo ni Governor Pineda sa isang community naman na may cash for work natin para magtanim sila ng sarili nilang mga gulay na ibinibenta nila sa palengke. Dito naman sa Capas Tarlac, itong community na to tinutulungan natin sa farm inputs nila katulad ni Boyong na kalabaw na konti na lang hahabuli na ata ako. Tapos may mga kuliglig at saka mga tractors na maliliit. Bahagi ito ng pag-abot program natin kasi ang gusto nga natin yung mga indigenous communities natin, hindi sila na-exploit pagdating ng Pasko at hindi sila pinapapunta sa Maynila para mamilimos sa mga kalsada, sa mga lansangan. Ang importante is manatili sila sa kanilang mga community, magtanim sila at self-sustaining yung kanilang mga community. Bahagi ito ng community development program ng DSWD. Pero siguro more than the damage, let's talk about the plans. Tuloy-tuloy ang flow ng pagkain, ang DSWD nakaantabay. Ang instruction ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., walang pamilyang apektado na magugutom at masisigurado natin na hindi tayo bibitiw hanggang makabangon na Masbate at ang mga Masbateño. Dito yung nag-viral na video ng mga bata na tumatawid sa mga ilog patungo sa kanilang mga paaralan. Kaya napipilitan ng mga bata na tumawid sa tubig
mapanganib. Binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address na dapat wala ng mga ilog na walang tulay. Dapat by the next SONA niya, marami o halos lahat nitong mga ilog na to natayuan na ng hanging bridge. Isa sa mga hanging bridge na bahagi ng Kalahi Seeds program, ito ay tinayo in partnership with the local government, DSWD, at higit sa lahat yung komunidad mismo. Yung komunidad yung nag-identify na kailangan nila ng tulay, sila rin ang nag-procure kaya mas mura, at sila rin yung nagtayo kasama ng local government unit, at panghuli, sila rin yung aalaga sa programa. Makakaasa kayo na iikutin pa natin ang bansa para masigurado natin na yung mga pinakaliblib na lugar, naririnig sila, nabibigyan sila ng pansin, at higit sa lahat, nabibigyan ng mga proyekto na tutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Baka isipin kasi ng iba na, bakit yung maliit na box ang natanggap ko, hindi yung malaking box? So mga kababayan ko, ito na naman tayo, sunod-sunod na naman ng mga bagyo. Ayaw man natin, pero yun ang realidad. At gusto ko malaman nyo na sa DSWD, lagi naman tayong nakahandang rumisponde sa magiging mga disaster o sa mga bagyo na darating. At ang assurance namin sa inyo, sa loob ng evacuation center, magsusupply tayo ng pagkain na inyong kakainin. Ngayon, may makikita kayong small box o yung tinatawag naming ready-to-eat box, at meron kayong nakikita yung kilalang-kilala nyo na family food box. Ano bang difference? Baka isipin kasi ng iba na, bakit yung maliit na box ang natanggap ko, hindi yung malaking box? Alam naman natin kasi itong family food pack na to, ang laman nito ay good for 4 days na pagkain para sa pamilya ng 5. At kailangan iluto natin, kailangan isaing natin. Pero habang inaantay natin ma-set up yung mga lulutuan na pasilidad sa loob ng ating mga evacuation center, dito muna tayo sa ready-to-eat box. Ano ba laman nitong ready-to-eat box? Una, lahat ng laman nito ay pwede nyo nang kainin ora mismo nang hindi nagpapainit at hindi nyo na kailangan ng mga utensils o ng mga kubyertos. Lahat kompleto na tong box na to. So habang nag-aantay tayo ng community kitchen, pwede ito muna ang ating kainin. So ang nasa loob nito, makita nyo, meron siyang dalawang luto na arroz caldo, meron siyang mga champurado na naka-pre-pack na, meron siyang protein biscuits. Itong biscuits na to, mataas yung protein intake niya. So ilang piraso lang busog na kayo kagad. Meron tayong makikita na tuna paella sa loob, 5 lata yan, at meron ding 2 chicken de lata na may giniling sa loob o pastil. Lahat to may ready to open na can, so hindi nyo na kailangan ng abrelata. Now, may kasama rin siyang 5 set ng tinatawag nilang spoon fork. So ito na yung spoon and fork na magkasama. May makikita rin kayo para sa mga pregnant natin na mga kababayan o yung nagpapasuso. Meron din tayong infant na high protein na food supplement sa loob. Isa sa tanong lagi sa akin ng mga evacuees, kakayanin pa ba ng supply ng DSWD kasi marami pang bagyo na parating? Pinakita namin sa likod namin yung buong proseso na may sapat pa na supply ang DSWD. Bawat pamilya pantay-pantay yung matatanggap. Dati-dati mano-mano yon. So ngayon, pag kumuha ko, nire-reject nung makina, hindi aabot sa taping area natin. So there you can see the raw materials. Meron tayong sapat na supply for the next couple of typhoon pa. Gusto ko kayo i-assure na sa utos ng ating Pangulo, kapag may pangangailangan ang ating mga affected families or evacuees, handang-handa ang DSWD na tumugon sa inyong mga needs.